Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, kaya po lumalakas po ang loob ng mga kabataang merong criminal mind dahil sa mga sumusuporta po sa mga, sabihin natin, yung mga gumagawa po ng hindi maganda. Kaya po nadidihado yung mga biktima nitong mga minor de edad, lalong-lalo na yung mga talagang heinous crime tulad nga ng rape. Buti sana kung simpleng krimen lang yun, pero masyado nang mabigat yung kaso, ang krimen na yan, pero uh, nakakalusot pa rin yung mga kabataan na mayroong criminal mind. Kaya nga rito sa interview ni Ted Filon, isang CHR, official po ng CHR, makikita nyo rito na mas ang leaning nila yung welfare po nung biktimang, I mean yung welfare nung akusadong minor de edad. Wala man lang silang nabanggit dito kung paano nila tutulungan yung biktima nung minor de edad. So kaya lumalakas ang loob nitong mga batang to dahil alam nila meron pumoprotekta sa kanila. At yan ang kinakapitalize nila. Kaya yung batas ni Kiko Pangilinan, mas mas nakikita natin na mas prioridad yung welfare po ng mga kabataan na yan. So ito, panoorin po natin yung naging interview dito sa taga CHR. At kayo na mismo ang humusga kung tama ba yung aking napansin tungkol sa kung paano nila i-handle yung ganung klaseng sitwasyon na mas binibigyan nila ng ng proteksyon yung mga akusadong minor de edad kesa dun sa mga biktima. So ito, panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin yung naging interview ni Ted Filon dito sa taga CHR. At kayo na mismo humusga kung nararapat ba or kung ano ba yung magiging take ninyo, kung dapat ba talagang bigyan na ng takot itong mga kabataan na to para maiwasan ng gumawa ng ganitong klaseng krimen dahil alam nila na magkakaroon sila ng pananagutan sa batas. Ma'am, kasi hindi ho natin maitatanggi, no? Ito hong balita nga na may nangyaring karumal-dumal na krimen dyan po sa Davao. Kung saan po isang estudyante, bata din po ito, 19 years old lamang, sinaksak siya ng 38 beses, no? And dito po ang mga pangunahin. Take note 38 times po niyang sinaksak yung babae. Minor de edad po ang gumawa 38 times niyang ginawa. Paano niyo sasabihin na hindi niya alam ang kanyang ginagawa? Paanong sasabihin bata pa yung gumawa nun? 38 times. Mga pangunahing suspect ay mga minor de edad. Ano po? Kaya ngayon, nabubuhay ulit itong kaisipan na magkaroon ng amyenda dito nga po sa batas ano po nito pong Republic Act number 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act na gusto po, particular po itong proposal po ni Senador Robin Padilla na ito ho, ibaba ng lubos yung pong edad ng criminal liability ng mga minor de edad. Sa kanya po, 10 years old but below 18 years of age. Ano po ang reaksyon po ng komisyon? Una po 'no, gusto naming makiramay po doon sa naging biktima po ng insidenteng ito ng pagpatay at ang involved nga po ay mga minor de edad po 'no. Isa po talagang taus-pusong pakikiramay at kinakalungkot namin po yung nangyari mula sa Komisyon sa Karapatang Tao. Pa Sa tingin niyo sapat na ba yun para sa isang Commission on Human Rights? Ang sasabihin lang nakikiramay kami sa nangyari po sa biktima at nalulungkot kami sa nangyari. Sa tingin niyo nakakagaan ng pakiramdam para doon sa mga nagmamahal sa pamilya ng biktima na marinig lang galing sa CHR, Commission on Human Rights, pinaglalaban yung karapatan ng bawat nilalang, especially sa Pilipinas, karapatang pantao ang pinaglalaban. Ang maririnig mo lang na pampalubag loob ay nakikiramay at nalulungkot kami sa nangyari sa kaanak ninyo. Parang hindi naman yata yun, diba? Parang hindi naman
makatarungan at parang yung hustisya, alam niyo yun na hanggang dun lang ba ang kaya niyong ibigay pagdating sa mga biktima? Gusto ko pong sabihin po 'no na ano na merong posisyon po dito ang, CHR, ang Commission on Human Rights po dito sa ang tawag po natin dito, Manong Ted, MACR 'no, Minimum Age of Criminal Responsibility. Mm. Meron pong malinaw na posisyon ang CHR dito. Ito po ay hindi kami sumasang-ayon na ibaba ang minimum age of criminal responsibility or Bakit yung po? yung edad na kung Bakit kaya saan ayaw niya? pwede ng kasuhan ng isang batang Pinoy. So, pwede kami mag-cite siguro po ng ano 'no, ng 5 dahilan po 'no. Una Sige po, siguro ano po yung yung 5 na yun? ang tawag natin dito sa Ingles yung development of the human brain, no? Yung human brain, paano ba ito nade-develop po nun? Pangalawa na gusto naming pag-usapan, ang Pilipinas po ay signatory, state party po siya sa iba't ibang human rights ano po treaties po no. In particular, ito pong United Nations Convention on the Rights of the Child. Mas i-discuss ko po yan mamaya. Maganda rin po sigurong tingnan yung pangatlo. Sino-sino nga ba yung mga children in conflict with the law? So ano ba yung kanilang profile? Ano yung kanilang economic background? Ano yung kanilang mga educational attainment? Yung pang-apat po, ano ba ang responsibilidad ng mga duty bearers? No? Ito yung suporta na pinag-uusapan natin. Pang-5 po ay paano ba tinitignan ng society, paano natin tinitignan ang mga batang Pinoy? So, paano natin sila pinapahalagahan? Siguro itong 5 ito po ay ano po no, maari makapagpaliwanag bakit ganito yung posisyon ng Commission on Human Rights. Hindi lang commission. So, doon sa 5 nilatag niya, makikita ninyo na wala doon sa biktima. Kasi ang pinag-uusapan na rito kasi may nangyari ng karumal-dumal. Hindi naman 'to pinag-uusapan dito kung anong dapat gawin dun sa mga batang hindi pa gumagawa o yung mga nagpaplano palang gumawa siguro, mga ganun, yung mga hindi pa nangyayari. Ang gustong mangyari ni Senator Robin Padilla para maiwasang gawin yung mga bagay na karumal-dumal, ipakita na sa mga bata kung ano yung magiging consequence, ano yung pwedeng mangyari sa kanila once na sila ay gumawa ng mga heinous crime, yung mga karumal-dumal talaga. Pero dito sa nilatag niya, makikita nyo na andun yung kaya sila tutol kasi kinukonsider nila yung pamumuhay ng bata, yung kung sino yung nag-aalaga, yung environment. Oo, nandun na tayo. Talagang malaking factor talaga yung ginagabayan yung mga bata. Kaya nga 'di ba, nasa magulang talaga yung nasa loob ng bahay talaga mismo nagsisimula yung development kung paano makisalamuha yung isang bata. Pero dahil nga sa kakulangan minsan, especially pag nasa probinsya, 'di ba? Kahit kumbaga nandun talaga yung mas Pero sa Metro Manila nangyayari rin yan dahil nga sa kahirapan ng buhay. So hindi talaga nagagabayan ng tama ng mga magulang yung mga bata. So nababarkada. Nagkakaroon sila ng kakulangan sa alam mo yun, pagrespeto, yung magandang asal. So hindi nila dito sinasabi kung ano yung dapat gawin para maiwasan yung paggawa ng karumal-dumal na krimen. Kasi dapat dito sinasama rin nila dito kung paano bibigyan ng hustisya yung biktima. Kasi yun lagi na nakakalimutan nila dito Paano yung biktima? 'Di ba? Hindi yung puro doon sa bata na gumawa ng hindi maganda doon sa biktima. Oo, tama nga naman na bata pa yan. Pero hindi imposibleng hindi niya alam yung ginagawa niya. 'Di ba? Pumatay ka nga lang ng hayop kuting. Pwede mo nang sabihin sa bata, bad yan. Hindi pwedeng gawin niya, bawal yan. Eto tao, pagsasamantalahan, hindi alam nung bata. So no wonder kung bakit yung mga kabataan ngayon malalakas ang loob
Dahil may mga ganitong institusyon na mas pinapanigan yung welfare ng mga akusado, yung mga batang gumawa ng heinous crime. Hindi man lang nababanggit yung mga kung paano tutulungan yung yung biktima. So parang iaasa nila sa gobyerno na yung biktima, kayo nang bahala diyan. Kami nang bahala rito sa akusado. Total isang taon lang pwede namang makulong ng 1 year 'yan. So patunayan niyo na lang kayong nasa gobyerno, trabaho niyo 'yan, i-implement niyo kung ano yung nasa batas. Ngayon siyempre kapag magaling-galing yung abogado, lulusot yung biktima. I mean yung akusado kapag nakitaan ng walang discernment. Ang Commission on Human Rights po, no, ang may mga ganitong posisyon, siguro nakita nyo yung posisyon, linaw rin nung Child Rights Network, inisa-isa niya rin doon yung mga kadahilanan bakit hindi rin sumasang-ayon ang CRN, no, para ibaba itong minimum age of criminal responsibility. So yun, base sa interview ni Madam, wala talagang, kaya nga makikita nyo rito na mas kahit sa ibang aspeto, pagdating sa human rights, ang lining ng CHR nandun sa mga akusado, nandun sa mga karapatan ng mga sympathizer ng NPA, doon sa mga, alam niyo yun, hindi patas yung nagiging trato nila. Parang ang lumalabas dito, walang karapatan din yung kabilang side. Pansin niyo, di ba? Kaya maraming nagagalit sa CHR eh. Kahit sabihin natin sinusunod nila yung International Human Rights Act na yan, law na yan, mga sino-sino mga bansa ang kasapi dyan. Pero sana malang gawin yung balanse. Isipin nyo rin kung paano yung nararamdaman ng mga biktima. Di ba? Hindi yung makukuha ba sa ano lang, nasabihin mo lang sa biktima, sa pamilya ng biktima. Nakikiramay kami sa inyo. Nalulungkot kami sa nangyari. Pero yung sakit na ginawa nung minor de edad, hindi kayang alam niyo, mahirap kasing sabihin hindi nakakapagpalubag ng loob. Yung salitang nagsisimpatya kami, nakikiramay, nalulungkot kami. Hanggang doon lang. Yung mga pamilya niyan, mga mahal sa buhay niyan, ang hinahanap niyan hustisya. So paano nila makakamit yung hustisya kung mismong nasa gobyerno na isa, lalo na si CHR, na iniisip nila na yan isa sa mga tutulong para makamit nila yung hustisya, eh ganyan yung stand nila na mas anlining nandun sa akusado. So, talagang dapat bago talaga gumawa ng batas, magkaroon muna ng konkretong plano kung paano ipatutupad. Hindi yung basta gawa ng gawa tulad niyan. Kung may naka-ready ng mga kulungan para sa mga bata, mas madaling may implement yan. At the same time, bigyan din ng takot yung mga kabataan para maiwasang gumawa ng di maganda. At tulungan din, iparamdam dun sa biktima ng heinous crime ng kabataan na yan, na makuha rin nila yung hustisya. Hindi lang dahil sa kailangan magkwentuhan lang, sabi ng Robin Padilla. Kwentuhan lang, pagagalitan lang. Walang nakukuhang parusa. So, talagang uulit at uulit lang yan kapag hindi nila naramdaman na meron na yung kanilang ginawang pagkakamali hindi nila pinagdusahan. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.